When it rains, it pours, parang ganon. Minsan naranasan ko yung ganon na parang sabay-sabay na lang yung problema, yung kung mahina-hina ka lang talaga ay hindi mo alam ang gagawin mo, give up ka na. Kaya wala tayong iba talagang kailangan kundi ang ating Panginoon. So, ang ating text ngayon is about this topic is Philippians 4:6-7. Amen. 7, 8, pwede hanggang sa 9. Basahin natin lahat sa pagkatapos saka tayo aral. Amen. Ano po? Pastora yung Philippians 4:6, 7, 8, 9. Basahin natin sabay-sabay. And the peace of God. 6, meron pa 6. Do not be anxious. Do not be anxious about anything, but in every situation, by petition, by present your request to God. Ayan, basahan natin. Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Finally, brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me into practice, and the God of peace will be with you. Amen. Kaya nga sabi, pag-aralan natin upang ito ay magkaroon tayo, whatever you learn or receive or heard, upang tayo ay magkaroon ng kapayapaan. Amen. People with anxiety have trouble with racing thoughts, and to the extent that those thoughts become more and more intense and feed each other, they worry about little things. Diba minsan, kahit pag meron tayong anxiety, kahit yung munting bagay, parang ang laki-laki na ng problema. Pag magkaroon ng anxiety, kahit yung munting lang, minsan yung pag meron tayong anxiety, yung surroundings natin, minsan yung meron kang anxiety na naranasan, minsan yung halimbawa, may nag-uusap lang doon na parang nagbulong-bulungan. Pag meron ka parang anxiety, pag gano'n yung iniisip mo na, ako na naman ang pinag-uusapan. Alam niyo yung gano'n? Yung parang, lagi kang nag-iisip na kasi ang dami pumapasok sa isip natin. Amen. And blow them out of proportion with a negative twist. Puro negative. Yun nga. Lahat na lang na nakikita natin ay parang negative. We don't stop worrying. Lagi tayong nag-aalala pag meron tayong anxiety. Amen. And that causes more distress. In turn, causes more worry. It's a perspective cycle and can quickly become incapacitating, preventing the individual or functioning. Di ba yung mga may anxiety kung ano-anong pinagagawa, wala silang alam gawin, parang hindi na nagpapangsyon ang buhay. Naalala ko yung amo ko dati sa 12 years. Alam niyo nung nagkaroon siya ng anxiety kasi ang ginawa niya kasi binenta kaagad yung bahay na hindi pinaalam sa mga kasamba. Yung amo ko, hanggang sa nabenta na niya, saka palang sinabi sa amo kong babae, yung alaga kong bunso, gustong-gusto niya yung bahay sa Marinacog, napakaganda kasi pagkatapos, nag-away sila, bakit binenta, ganyan, gustong-gusto ni Silo yung dito, pagkatapos binenta mo. Nabenta niya sa kanya, pagkatapos nagsisi na siya, gusto na niyang bawiin, kasi lang magbabayad siya ng 3 million. Ay, how much? Napakalaki naman ng 3 million na yun. Kumbaga, yung pinagbentahan nga niya is minus pa, dapat 26 million, nabenta lang niya ng 22 million, minus 3 million, so, di ba? So, napakalaking bagay. Kaya nagkaroon siya ng anxiety. Alam niyo yung pinapabantayan sa akin. Kasi kung ano-ano iisip, parang wala na siyang alam gawin. Wala. Ganun yung may anxiety and depression. So, pero kaya tayo pinag-aaralan ito kasi hindi tayo nakakaiwas sa mga problema. Ang dami nating problema sa pamilya, sa church, sa amo, mga maraming bagay. Kaya tayo nagkaroon ng problema. Amen! Amen!
Tapos, pag hindi, mayroon tayong anxiety, nagkaroon tayo ng sleep, yung hindi tayo nakakatulog. Minsan, hindi nakakakain. Amen? At saka lagi tayong, ang mga may para silang napapagod na wala, kahit walang ginagawa, parang pagod na pagod. Amen? At, yung mga may anxiety, laging parang may sakit. Yun nga yung amo ko. Parang wala naman siya, kaso lang, parang lagi siyang may sakit kasi wala nang function, hindi na siya nagpa-function as in sa pamilya. Hanggang sa kailangan talaga patient, yung inano siya talaga, yung inalagaan siya. Yung dahil sabi ko nga, sabi niya kasi, alam mo yung kahoy niya, kasi may bumagyo noon, signal number 8, meron kaming puno doon yung mabango ang kanyang bulaklak. Sabi niya sa akin, you know, Lerma, that is like me, the tree. Moyong ha, wala nang silbi dahil. Oo, sabi niya gano'n sa moyong is no, wala nang silbi. Walang silbi. Sabi ko sa amo kong lalaki, sabi ko, ikaw ay tao, yan ay puno lang. Ang tao may isip, may puso, may sabi ko gano'n. Hindi ka ganyan, kaya mo yan, sabi ko. Alam mo, ako yung nagpapalakas sa kanya that time, kasi yung amo ko, siyempre galit sila sa kanya, gano'n. Ako ang nagpapalakas sa kanya, hindi kaya mo yan, sabi ko gano'n. Hanggang sa praise God, yung sa yung pag-encourage, lagi kong binabantay kasi pag tatalon sa bintana, gano'n. Lagi ko siyang binabantay, lagi kong pinagpe-praise siya kasi grabe yung yung sising-sisi siya doon. Pero wala na siyang magawa kasi tapos na. Di ba? Kaya laging ang pagsisisi ay laging nasa huli. Amen. Kaya natin pinag-aaralan ito kasi minsan baka na pupunta tayo doon. Amen. It interferes with mental acuity which required for work and problems. So, hindi tayo makakasolve kahit munting bagay lang, hindi na tayo nakakasolve. Amen. Ang naalala ko yung kasama yung pinalitan ni Sister Yilin, ang anxiety din ay meron panic attacks, di ba? Alam mo ba yung panic attacks, para ganun, pala yun, nakakatakot pala yung ganun, na parang, magkaroon ka pa rin ng, kaya minsan yung pinapawisan daw siya ng malamig, di ba? May mga ganun, mga panic attacks pala, minsan pinapawisan na ng malamig, hindi niya maintindihan, tapos, heart and respiratory rate increase, parang nagpapalpitate siya, yung ganun, and difficulty in breathing. Amen. At minsan yung may mga ganun, kung ano-anong mga sakit nga, nagkakos ng sakit, may mga nagsusuka, nagkakaroon ng, yung mga muscle sprain pala, yung mga muscle sprain is part of isang cause of anxiety. Bakit tayo nagkakos? Di siguro dahil sa pagod, kaya minsan nagkakramp tayo yung muscles natin. Yun pala is isang cause ng anxiety. Yung muscle tension, flashbacks, yung mga flashbacks, yung mga, minsan may mga hindi, mga nakaraan, pag hindi tayo, pero praise God, nandito naman tayo, Kristiyano na tayo, kaya yung mga nakaraan natin, kahit mga very, very traumatic, di ba? Mga traumatic, alam mo yung traumatic, yung, anong Tagalog ng traumatic, yung natutrauma ka, trauma pa rin. Oo, trauma ka sa mga nakaraan, di ba? Minsan nagpa-flashback yun, parang, ang aking naman is about doon sa pamangkin ko na nagpa-flashback sa akin, lalo ako ang, inano ko siya yung, di ba yung sa talagang wala, dati takot ako lumalapit sa mga patay. Pero that time, wala akong takot, idanan ko pa siya, hinawakan ko pa siya, sabi ko, yung gano'n yung, ay ganito pala pagpatay, sabi ko, ang tigas-tigas pala. Ganon pagkatapos, wala akong takot naman talaga dati, wala, pero dahil sa aking anger, yung aking galit, parang nawala lahat yung takot na yun. Nahawakan ko siya pagkatapos parang na-trauma kami kasi kung sino pa yung namatayan, sila pa yung pinagbibintaan ng pumatay. Oo, kaya hindi kami, iyak ka lang, hindi ka magbabanggit na kung ano-ano dyan kasi papatayin daw kami mga lahi, parang ganon. Yung ganon. Kaya parang is traumatic, parang natatakot ka na takot ka na rin magsalita, takot ka na nagiging aware ka kung anong sasabihin mo kasi baka mamaya ay may magsumbong, sabi ni nagtap daw sila ng sa bahay, parang ganun, very traumatic yung ganun, parang ganun. Pero praise God kasi mula nung yung inano ko sa Lord yung mga bagay na yun, kasi dati pag naalala, nagpa-flashback talaga sa akin yung nangyari, pag nakikita ko pa yung tao na mastermind ng pagbatay, grabe talaga. Pero praise God, nung napunta ako dito sa JCTD, itong JCTD ministry ito ay ito yung ating ministry na tinatag ng ating Panginoon, na lahat tayo dahil dito sa ministry by the grace of God tayo ay nabago. Amen. Kaya praise God, at ako'y nabago doon sa
sa mga ano na yun. So, ito nga, ako talaga, sa anxiety, alam nyo kasi nung kaming high school, kami nag-open ng high school sa amin. Ngayon, matatanda na yung classmate namin, nagkaroon ng stage fright, yung takot ako pumunta sa harap, parang na-develop ko yun dahil ang tatanda na nila, tapos siyempre parang na sila sa buhay, they are experienced in life, they are experienced to socialize with people, samantala kami ay lang, grade 6, graduate lang kami ng grade 6, so nagkaroon agad stage fright, ayaw kong pumunta sa harap, yung natatakot ako, baka may masabi sila, matatanda na sila, siyempre, ang liliit pa namin, mga bulilit kami kasi nung high school, first year high school, hanggang sa fourth year kami, para kami pang bata, yung late bloomer, yung sinasabi, 4 kami noon. Kaya kami mga, noon, kami mga maliliit, kaya nagkaroon din ng trauma sa amin, na parang takot ka na yung mag-raise hand, kasi, lagi ikaw lalo yung teacher namin sa Pilipino, lagi ako kami yung sinasabi, kay mga bulilit dyan, ganyan, wala, hindi na, kahit hindi kami nagsasalita, kami pa rin ang pinapagalitan dahil tingin nila sa amin bata. Kasi maliit talaga kami, wala as in, batang bata. So, praise God, kaya nagkaroon yung mga nagpa-flashback yung ganun, pero praise God kasi nakakalimutan naman natin yun habang tayo ay lumalaki, kasi pag hindi natin ma-overcome yun ay hindi tayo we cannot grow. Amen. So, yun yung mga anxiety. Praise the Lord. Sandali lang, So, naintindihan natin yung anxiety. Amen. So, ngayon, kunin natin ang do not be anxious in anything. Sabi niya, don't be anxious or fearful. Anxious is also same as fear. Amen. Yung parang natatawag. These words are echoed in a number of other passages. Ang fear not or anxious is sabi dito na pag-aralan ko lang ngayon, mentioned 365 times in the Bible. So, new lesson for us, 365 times. Fear not. Sabi niya ganon. It helps us para magkaano tayo sa Bible. Amen. 365. So, then, we know that it's not God's, hindi sa Diyos ang anxious, di ba? So, then, no, it is not God's will for you to be anxious. Pag wala tayo sa Panginoon, doon tayo na mabilis na nakakapitan ng mga ganitong emotion, anxious. But simply saying don't do something doesn't tell you how not to do it. Keep with sabi niya dito, yung so hindi kalooban ng Diyos ang anxious. Minsan tayo lang ay nadadala tayo dahil sa laging sinasabi, we are human, diba? Pero ang kagandahan lang pag nakaramdam tayo, kaagad tayo humihingi sa Panginoon ng prayer. Pag tayo ay nagkaroon ng pag-aalala ba yun? O pagkatakot. Amen. Tama. Yung Tagalog, yung anxious, fear, pagkatakot. Pero sabi niya kasi sa kanyang salita sa Isaiah 40:10, di ba? Fear not. Sinabi niya doon, fear not, for I am with you. Lagi daw siya sa atin. Do not be dismayed, for I am your God. Di ba sinasabi niya doon? So wag tayong wag din padadala doon sa anxious. Basta kapit lang tayo sa Panginoon. Kasi yan ang sabi niya. Fear not, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. Di ba? I will help you. Tutulungan daw tayo. So wala tayong gagawin. Kumapit lang tayo sa Panginoon pag nakaramdam tayo ng mga ganitong mga bagay. Kasi katulad ng na-mention ko kanina, meron pala ako stage fright. Praise God, Kat, na-overcome ko na dito sa praise God, dito sa ministry. Na-overcome ko yung stage fright. So, kaya ko nang magsalita noon, hindi ko makapagsalita. Kahit man lang, closing prayer dati, hindi ko makapag-pray kahit ni-memorize ko na yung prayer, hindi ko pa rin magawa kasi andun yung alam mo yung natatakot ka na anong sasabihin ng tao, parang gano'n. Andun lahat, anxious pala yun, hindi ko alam. I am, nag-suffer pala ako ng anxiety. Diba? Yung flashback. Muscle tensions, yun pala is, pala yun. Anxiety is,
Pero yung panic attacks, praise God, wala naman nakakaranas dito, di ba? So, sabi niya dun, we have to hold on, we have to trust the Lord sa kanyang salita dahil sa kanyang sinabi sa Isaiah 40 verse 10. 41. Sabi niya, 41:10. 41:10. Ay, 41:10, sorry. Na tutulungan na I will help you I will uphold you with my and I will uphold you with my righteous right hand. Dito lang tayo manangan sa salita ng Diyos. Kaya katulad nung ako ay wala akong ibang example talaga nangyari sa akin. That time na parang hindi wala na akong pag-asa nung nasa ospital nung dala ako dito. Sabi ko nga kay Sister Epilisa kasi siya yung ano doon. Parang ano na si Pastor Arlene that time. Parang that time I give up kung yun na yung kalooban ng Lord. Pero for the glory of God, hindi hinaya ng Lord na that time is my time. Hindi ko pa time pala talaga. Praise God. Sabi ko ka Lord, lagi kong binabalik yung sabi mo, Panginoon, hindi ako matatakot. Hindi, sabi mo, Panginoon, sabi ko, anak mo ako, hindi mo hahayaan na, lalo yung nandun ako nang hindi ako makagalaw. Pag ano ko lang ng konti, ang sakit-sakit, parang hindi ko talaga kaya. Sabi sa isip ko, pag minsan iniisip ko, ganito na ba ako talaga uuwi sa Pilipinas? Sabi ko, inaano ko, nilalabanan ko yon. Lord, sinabi mo siyang salita, pag anak mo ay i-rescue mo ako, di ba? I will rescue him, I will uphold you with my righteous right hand, di ba? Sabi niya. Tsaka nandun din sa Psalm 63 yun, nandun sa baba. So, ako'y nanampalataya doon na hindi ako hahayaan ng Diyos na sa gandang kalagasi. Sabi ko sa isip-isip ko lang, hindi mo hahayaan, Panginoon, na uuwi ko parang lantang gulay. Yung parang kang gulay na wala ka ng wala kang silbi, nakahiga ka lang, hindi ka makagalaw. Hindi inalaw ng Lord yun dahil nagkaroon ako ng trust. I trust in the Lord na meron siyang gagawin sa akin dahil ako'y anak niya. Lagi kong sinasabi, ako anak mo Lord, lingkod mo ako, hindi mo hayaan na ako'y ganito. Kailangan ganun tayo, ipaglaban natin ang ating pananampalataya. Dahil nga, tayo ay anak ng Diyos. Amen? Amen. So, we should not be anxious. Kasi, sabi nga niya, the Lord is with us. Tutulungan tayo. I will uphold you with my righteous right hand. Ano ba yung huli? Last niya? Yun na po yung Ayun na pa yung huli. Di ba? Yun, pananampalataya natin yun. Tapos, sabi nga, yan doon sa text natin, na pag tayo daw, in everything by prayer and petition. present. Yun nga sinasabi, yun yung sinasabi ko, nagpe-petition ako sa Lord. And then, nagpapasalamat din. Pagkatapos na ganun, sabi ko, maraming salamat Panginoon sa gagawin mo sa akin kasi ako'y magtatagumpay dahil ikaw ang aking katagumpayan. Nagte-thank you na ako sa gagawin niya. Bukas makakalakad na ako. Bukas makakatayo na ako in Jesus' name. Alam mo yung ganon, kailangan ganon talaga tayo pag yung hopeless. Kahit sa isip natin bilang tao, hopeless na tayo, pero wag natin hahayaan na dadaigin natin yung ganong mga isip. Kasi ang Diyos ay makapangyarihan, kaya nang gawin ng lahat. Everything is possible with God. Nothing is impossible. Impossible to men, but all things are possible with God. Manampalataya lang tayo, huwag tayo mawala ng pag-asa. Amen. Pag minsan tayo ay na-attack ng yung mga hindi magandang pakiramdam, katulad niyang, sabi ko nga kay Epilisa kagabi, kasi sabi niya, hindi ko alam kung magpapaalam yata siya sana. Sabi ko, hindi, hinat ko kagad siya. God, fight the good fight of faith. Sabi ko ganun sa kanya, fight the good fight of faith. Kaya tayong pagalingin ni Lord. Sabi ko ganun sa kanya. Kasi sa isip ko, hindi mangyayari. Sa isip ko lang kasi parang, ang isip ko, parang magpapaalam siya na hindi dadalo. Kaya inunahan ko na, fight the good fight of faith. Sabi ko ganun, praise the Lord. Kaya kailangan, pag may faith tayo, kailangan natin ipaglaban. Amen. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen. Kaya nating labanan ang anxiety. Amen. At pagsalamat tayo sa Diyos dahil napagtagumpayan natin. Amen. And sabi niya, yun nga, sasabihin natin, halimbawa,
hindi natin sinasabi yung, sabi niya, present your request to God, di ba? Sabi niya, lagi natin sinasabi, ano ba yung pag-pray natin? Let us be specific in every prayer. Amen. In every desire that we have to be specific. Kasi gusto ng Lord, alam na niya yung sasabihin na, pero gusto pa rin niya yung specific tayo sa request natin. Diba? Kaya, noon, ang dami kong specific na prayer, pero minsan, sabi ko pag, halimbawa, meron kasi akong vision that time, ang ganda nung, yung magandang sasakyan. Pero meron akong nakita na yung kanyang design, but yung color, wala talaga. Kasi parang totoong-totoo na binigay sa akin yung, hindi ko alam kung bakit binigyan ako ng car. Yung napakaganda, magara. Sabi ko, hindi daw ako, vision yun hindi, parang nagganon-ganon pagkatapos meron, alam mo, just ano lang, oo, yung parang isang saglit lang, yung pagpikit mo na isang saglit, ang dami nang nangyayari spiritually. Tapos sabi ko sa isip ko, wala naman ako makita. Every time na dadaan ako sa mga car park, wala naman ako nakikita doon talaga yung car na yon, wala. Yung design meron, pero yung color, wala talaga. Sabi ko, God's will be done. Di ba? Hindi natin alam. Sabi ko pa, gusto kong maging milyonaryo. Hindi ko alam kung paano, Lord, ang magiging milyonaryo. Pero gusto kong maging milyonaryo, Lord. Yan ang lagi kong dinedeclare. Ay, hindi ko alam kasi God is a God of impossible nga, di ba? So, halakihan natin ang ating mga sinasabi. Para yung pag-iisipin natin, di na naman tayo ng anxiety. Ganun, di ba? Madi-discourage lang tayo. So, kailangan lagi tayong declare and declare. Sabi ko nga, paano kaya magiging milyonaryo? Praise God, ang alam ko may milyonaryo dito, silent millionaire. I know her. Amen. Praise the Lord. Magaling siyang mag-ipon. Di ba? May milyonaryo na dito. Uy, lang, pag marunong pa tala tayo mag-say, ay, amen. Praise the Lord. Hallelujah. I claim it, Lord. Amen. Praise God. So, tapos na tayo in everything by prayer and petition. And request, ano ba yun? Sabihin mo yung ang request mo sa Panginoon. Tayo ay, sabi niya, the God of, and the God of peace. Sa text natin, para mabasa. God of peace which transcends all our standing. Para yun na lang yung explain natin upang labanan natin ang anxiety. Amen. Amen. And God will guard your heart and your mind in Christ Jesus. Oo. With thanksgiving, let your request be known to God. So, ngayon, di tapos na nakapag, na tayo. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your heart and your minds in Christ Jesus. Pag naintindihan natin, pag tayo ay naniniwala sa ating Panginoon na meron siyang gagawin, hindi tayo madadaig ng anxiety. Amen. Amen. So nagkaroon tayo ng peace that surpasses all understanding. So we have to receive His peace after we go through this, receive the peace of God. Yung, di ba, kaya nga lagi kong sinasabi pag yung may nag-declaration dito, dapat aware tayo, di ba? Laging sinasabi ni Rem, pag nag-declare siya ng good thing, nire-receive ka agad. Amen. That is gesture. Pag tayo ay may pananampalataya sa Diyos, ay matatanggap natin. Amen. Alam niyo ba noon, sabi, nagtutugtog siya kasi hindi pa ako marunong magtugtog, sabi ko, sa isip-isip ko, tapos sabay pa yun, tinataniman ko yun talaga. Glory to God. Every time na nagtatanim ako sa kanya, alam mo yung ibig sabihin, may nagbibigay talaga ako na in cash, yung katago talaga yun. Binibigay ko sa kanya, tapos pinag-pray ko, magiging nagkaroon ng double portion ang anointing ni Reb, punta sa akin, laging ko na-claim yung kung paano nangyari kay Elijah, na sinalo ni Elisha yung kanyang di ba? Ang belief ni Elisha, pag mahasalo niya yung yun din ang sinabi ni Elijah sa kanya, nung nagkaroon siya ng double portion of anointing. Amen. Yun yung talagang prayer ko dati, double portion of anointing, double portion of anointing. Pagkakalubos sa akin, Lord, kaya mo rin ibigay sa akin, anak mo rin ako, Lord. Amen. Amen. Ano ba tayo? Encourage ba tayo doon? Amen. So, praise the Lord. So, dapat meron tayong ganon na pag-iisip. Amen.
upang magkaroon, pag tinanggap na natin yon na magkaroon tayo ng kapayapaan. Amen. At ang puso natin ay we can guard it from negativity. Kasi tayo ay nagkaroon ng trust sa Panginoon. Tapos sabi niya dito sa kanyang sinabi, kung ano daw yung halimbawa, kung ano daw yung tama, ano ba yung, kung alam natin na tama yung ginagawa natin, kung alam natin na kalooban ng, alam naman natin kung anong gusto ng Lord, di ba? Kung yun, gawin natin yun, ipagpatuloy lang natin. Kaya nga minsan yung, sabi ko nga, kay Epilisa, ipagpatuloy mo lang yung, ano mo, yung calling mo. Pagkang, usually kasi minsan, din siya, madali din siyang naapektuhan, pero kailangan talaga yung palakasan. Tayo ay magpapalakasan sa bawat isa. Kailangan natin ang bawat isa sa atin. Siyempre, meron yung time, hindi naman tayo perfecto, di ba? Meron tayong emosyon na pero kailangan din natin yung natin ang ibang tao din pang tayo nakakaranas ng anxiety. Amen. At tama naman yun, nasa Biblia yun, tama yun, di ba? It is true. So gagawin natin. That is the noble thing that you do to your people, to tumulong. Amen. At saka lagi tayong nagpapasalamat sa oras na ito. Nagpapasalamat lagi ako sa buhay ng bawat isa na nandito. Kayo ang lagi kong kalakasan. Kaya hindi ako makauwi-uwi kasi parang ang sarap, ang sakit naman na parang magsiwa-hiwalay ba tayo. At least binigyan pa ako ng Panginoon na nandito. So, praise the Lord. Amen. So, have to thank everyone. Kasi pag tayo ay, sabi ko nga, maraming salamat at nandito muli kami. Alam mo ba yung tagal-tagal ko na naka-stay lang dito. 8 years. And then bigla akong napunta sa stay-in. Pagkatapos, ganun pa ang kaliit. Isang kubeta lang. Ang hirap lang. Pero, in everything give thanks. Diba? Amen. In everything give thanks. Amen. Pero parang hindi ko pa masyadong na-absorb yung present na employer ko. Parang katulad nung Sunday, sa isip-isip ko, parang dito pa ako, yun pala, uuwi ko sa amo ko. Amen! Ay, nako. Sa ating paglilingkod, alam natin na pure yung puso natin na maglilingkod. Kahit anong marinig natin, kahit anong mga persecution, kahit anong trials, ay nagpapatuloy pa rin tayo. Kasi yun nga puso mo ay sa Panginoon. Isa ba na ano ko dito, sa ating, if your heart is pure, sabi nga ng Lord, unahin mo ako. Amen. Di ba? Pag inuna mo yung if you love first your mother and father or your family, your children or whatever na inuuna mo daw yung iba pa sa Diyos, ay hindi tayo tunay na lingkod ng Diyos. Di ba sinasabi niya? Hindi tayo, we are not, anong tawag doon? Hindi tayo, ibang term ng tunay yung kailangan talaga lagi natin unahin ang Diyos. Sabi nga, if there's a will, there's a way. Kung gusto talaga natin unahin ang Panginoon, especially yung sa pag-aaral upang tayo ay maano pa yung paglilingkod natin, especially sa Zoom talaga. Alam mo, ang dami natin na pag-aaralan sa Zoom kung paano tayo yung pinapalakas ng Lord, kung paano tayo na-increase yung malalaman natin sa ating paglilingkod. Praise the Lord, kasi lahat ng mga nag-attend ng Zoom, I encourage now I encourage everybody to attend the Zoom. It will help us in our spiritual lives. Amen. And it help us how to fight the mga negativity ng buhay. Amen. Amen. Hindi na natin. Amen. Pero siyempre naintindihan natin yung mga late, minsan hindi kasi sa hirap din ng trabaho, pero I believe lagi natin i-confess na amo ko ganito. Alam mo yung isa pang nung Sunday, sabi ko kay Reb, it shall come to pass, ang amo ko magsasabi ng ganito, sabi ko ganun, kasi 9:30 kasi ang aking curfew, pero meron, parang may desire ko na hindi naman yung masyadong maaga, ganun. Reb, sabi ko kay Reb,
Reb, hintay ko yung amo magsabi sa akin na ganito, yung sasabihin ko. Tapos darating ang araw, sabi ko na darating ang araw, matutulog ako dito ng Saturday na sila magsasabi, hindi ako magre-request, hindi siya magsasabi. Katulad ng Sunday, sabi niya, nalate ko lang nabasa nung pagbaba natin. Nag-message sa 8:40, sabi niya, Lerma, it's okay for you to come before 10 o'clock. And nandun na ako sa MTR papunta saan. Praise God, see? Diba? Pag tayo ay may pananampalataya sa Diyos, pag tayo ay ang puso natin, alam ng Diyos ang puso natin kung pure talaga yung paglilingkod, alam niya yon. At alam ko lahat ng nandirito nagkaroon ng pure heart, lahat ay ginagawa para sa Panginoon. Amen! Ano mga doon sa ayun pala yung yung sa, di ba, yung sa pag tayo ay para hindi tayo napuan na anxiety, pwede rin natin gamitin yung Ephesians 6 doon sa full armor of God, di ba? Di ba? Para hindi tayo dadapuan ng anumang mga negativity, pwede kahit anong bagay, kahit man spiritual na maging sa mga sakit karamdaman, kaya pwede natin gamitin ang the whole armor of God. Amen? Amen. Sandali. So, ang dapat talaga natin gawin upang malabanan natin ang anxiety, always ask God's help. And, ito ay, lang, according to my experience, ask God's help or ask your, meron tayong pinagkakatiwala o meron tayong, katulad ko, lagi ko pag minsan yung meron akong naramdaman na hindi ko kaya, na hindi ko makapag-pray, lagi sabi ko, Reb. Sabi ko nga kay na that time, sabi ko sa dalawa, si Epilisa at saka si Pastor Arlene, nung gano'n na din ako makawala kasi nagsisiking ako sabi ko, kailangan ko si Reb, sabi ko, kasi parang yun na yung aking siya yung makakatulong sa akin, naman ako sa Lord, pero parang parang meron time talaga na parang hindi ka makapag-pray in the times na ganun. So sabi ko, kailangan ko si Reb. Ang tagal na nila akong na i-convince na punta sa ospital. Pero ang feeling ko kasi, pag once na pinag-pray na ako ni Reb, okay na ako. Parang that's my faith. Kaso lang that time, nagkataon talaga na inoff pala niya yung kanyang cellphone. Hindi talaga matawagan. Pero for the glory of God, nangyari everything, therefore, if anything is all things work together for good for those who love God. Yung lahat ng bagay pala ay may purpose. Bakit inalaw ng Lord na ganon? Para yun pala, kasi ang dami kong iniisip sa aking physical na pangangatawan, baka sa isip ko lang yun, ngayon ko lang sasabihin, baka may sakit ako, takot ako malaman na may sakit ako sa puso, takot ako malaman na kung ano-ano mga sakit ko, baka may ganun. Alam mo yung ganun, alam kong malaman pag mapadoktor ako. Pero praise God, in that time, nalaman ko na wala pala akong sakit. Praise the Lord, hallelujah. Amen. Kung nangyayari ang mga bagay para, yun pala, meron siyang ihahayag na yung alam niya sa puso ko. I don't tell everyone, I don't tell anybody about what I feel, what I, basta yun lang. Pero praise God, doon ko lang na wala pala akong sakit. Akala ko may sakit ako sa puso, ganon. Kasi minsan sumasakit yung dibdib ko, di ba? Tapos nung ginanon yung dito ko, what's that? Sabi ko ganon, bakit may malamig dito? Is there something wrong? Oh, nothing wrong. Ay, praise the Lord, wala daw. So, praise God, I just trusted in the Lord sa kanyang ginagawa sa atin. Pag tayo ay mananampalataya, ang Diyos ay nasa sa atin at gagawin niya ang lahat. At it will clear us. Pag tayo ay laging sa Diyos, ay tutulungan tayo kung nakakaranas tayo ng anxiety. Amen. So, tapos na yung tapos na. Alam niyo naman yung di ba, whole armor of God, mga anointed sa whole armor of God Amen. Amen. Hanggang dito na lang tayo at tayo ay
Tsaka na lang yung, di ba naintindihan naman natin, very practical lang naman kasi na-encounter natin ito sa, akala natin wala tayong anxiety, meron pala. Pero hindi nga lang, anxiety is excessive worry. Amen. So, alam natin na hindi tayo madadaig kasi tayo ay may Diyos na buhay, may Diyos na ating hinihinga ng tulong pang tayo ay nangangailangan. Ang Diyos na laging nagbibigay sa atin ng clear mind, magkaroon ng kapayapaan. At ang Diyos na laging tumutulong sa atin kung tayo ay nanghihina. To strengthen us when we are weak, di ba? Amen. Kaya sabi ko, every high thing must come down. Kanina, sabi ko doon sa, kanina, yung sa, parang hindi pa natatouch yung puso ng Panginoon. Kaya lagi kong sinasabi, come, Holy Spirit. We need you. Kaya lagi ko ako na yung nagsasabi kanina, presensya na sa mga kasi parang, we have to invite the Holy Spirit, we have to talk to the Holy Spirit, yung mga gano'n na pag hindi natin nararamdaman ang presensya ng Lord, kailangan natin yung magbursigi tayo upang maramdaman natin. Di ba? Praise God. Kasi nung paulit-ulit, kasi di ba, si Jesus nga paulit-ulit sabi niya, pag paulit-ulit daw sinabi, napaka-importante yung bagay ang binibigay sa atin ng Panginoon. Meron siyang message sa atin na maimportante pag paulit-ulit. Kaya kanina paulit-ulit, come Holy Spirit, we need you. Amen. So, tapos yung kanina, hindi tuwang-tuwa ako doon sa sa every high thing must come down, di ba? Lahat, pag tayo nananampalataya na lahat ng bagay na ginagawa ng mga espiritu na hindi sa Diyos, kaya nga sa every high thing must come down. Tapakan natin. Gusto ko yung nagaganon sila kanina. Tuwang-tuwa naman, glory to God. Alam ko ang Diyos ay natutuwa din kasi nagkaroon tayo ng pananampalataya. Kaya it is important for us to meditate the lyrics of the song so that we can yung makarelate tayo. Kasi pag aawit ka lang na gano'n, walang mangyayari talaga sa ating pag-aawitan. Pag puro awit na lang, let us put into our heart ang lyrics para maranasan natin ang presensya ng Lord. Glory to God. Tapos, ito lang ay nagkaroon tayo ng holy laughter kanina. Hindi ko mapigilan talaga yung tawa ko. Praise the Lord. That part yan, praise by grace naman tayo talaga na ginagamit dito. Amen. So, wag tayong mabaala, wag tayong walang dito, wala yung tinatawanan. Sister Tess, hindi ka tinatawanan. Nagkaroon lang talaga ng holy laughter siguro kanina yung hindi makahabol doon sa Hindi ko maintindihan talaga sa sarili ko. Tawa ko ng tawa doon. Pero yan ay di ba, ang saya-saya sa kalooban. Yan pala, there are things na hindi natin ina-expect na in that situation or in that something na nangyari na gano'n na nandun pala tayo yung holy laughter. Parang ang gaan-gaan kasi parang yung grabe yung, di ba hanggang ngayon, ang gaan pa ng, yung parang natatawa pa rin ako hanggang ngayon yung aking puso. Praise the Lord. Thank you, Sister Tess, sa kagalakan na nangyari sa atin. Amen. Praise the Lord. Ay tapos na tayo, saka na lang kung ulit tatapusin kong kalooban ng Lord yung mga the negative emotions na lagi natin naranasan. Amen. So, tayo ay tatayo, awitan natin ang ating Panginoon.